Isang senador natin ngayon, mga kababayan, na isa sa tinik sa lalamunan ng Administrasyong Marcos at potensyal na magiging running mate ni Vice President Sara ngayong darating na 2028 eleksyon, mga kababayan. Senator Rodante Marcolita. Nalagay sa bingit ng alanganin, mga kababayan, itong si Senador Marcolita ngayon sa kanyang kaso sa Comelec, kung saan ngayong darating na Miyerkules umano ay magpalabas na ng desisyon ang Comelec sa naturang kaso, mga kababayan, itong ni Senator Marcolita. Nag-ugat ito, mga kababayan, sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures, kung saan nasilip ito ng mga grupo ng kontradaya dahil nung midterm election gumasto umano ito ng 112 million to 139 million, ngunit wala itong diniklara na natanggap na donasyon, mga kababayan. At isa pa, sa isang televised interview, mga kababayan, lantarang inamin ni Senator Marcolita na may natanggap siyang mga donations, ngunit hindi niya ito dineclare gawa ng yun ang kagustuhan ng mga donors niya. Ayon pa sa kanya, mga kababayan, pasok ito sa Piñera Doctrine, kung saan ang donation na natanggap niya bago pa siya mag-declare bilang isang kandidato. So yun ang legal argument nito ni Senator Marcolita, mga kababayan. Ngayon, nalagay siya sa alanganin dito, mga kababayan, dahil nga gumasto siya ng 112 to 139.9 million, ngunit wala siyang dineclare na donasyon, mga kababayan. Nag-contradict ito sa kanyang Statement of Assets and Liabilities na nagkahalaga lang ng 51.9 million. So, komplikado ang kanyang Statement of Assets and Liabilities na 51.9 million ibangga sa nagastos niya sa kampanya na 139.9 million na wala siyang dineclare na campaign donation, mga kababayan. So dito nag-ugat ang masalimuot na kaso nito ni Rodante Marcolita. Ngayon, ano ba ang mga nagiging violation niya dito sa ginawa niya ngayon, mga kababayan? So, mayroon siyang election offense. Itong falsification of Statement of Contribution and Expenditures na hindi niya diniklara ang mga natanggap niyang campaign donations, mga kababayan. Pangalawa is itong perjury. Na inihain itong mga tinatawag na mga watchdogs, itong kontradaya at mga ilan pang mga election advocates, mga kababayan, na naghain sa kanya ng kasong perjury. Ano bang magiging hatol dito, mga kababayan, kung sakasakali, kung sakasakaling mapatunayan siyang nagkasala dito sa inihaing kaso sa kanya sa Comelec, mga kababayan? Mabigat ang magiging hatol dito, mga kababayan, dahil may imprisonment ito o maximum of 6 years, disqualification o removal. Pwede siyang matanggal, mga kababayan. Matanggal siya dito sa pagiging senador, mga kababayan, at permanent disqualification to hold any government positions. Di na siya makatakbo bilang kandidato sa alinmang elected positions.
hindi na siya pwedeng humawak ng mga anumang mga posisyon sa gobyerno. Ito ang mabigat, mga kababayan. So, alam naman natin itong si Senator Marcolita na ito talaga yung tinik sa lalamunan ng administrasyon ngayon, mga kababayan. Lalong-lalo na sa Senado na talagang matindi ang idwaan nila nito ni Senator Ping Lacson at saka ni Senate President Tito Soto, mga kababayan. So, expected na natin ito, mga kababayan, na talagang hindi talaga siya lulubayan dito. Kasi naalala ko, mayroong Facebook post itong si Senator Ping Lacson na somebody from the group of concerned citizen umano pinapa-expedite ang kaso ni Senator Marcolita sa Comelec nitong mga concerned citizen umano. Pero alam na natin, mga kababayan, na part ito sa destabilisasyon nila dito kay Senator Marcolita. Itong kaso ngayon niya sa Comelec, mga kababayan. So, tingnan natin ngayong Miyerkules umano, kasi magpalabas na ng desisyon itong Comelec. Sabi ni Commissioner George Garcia, mga kababayan, expected natin na worst o hindi maganda ang kakalabasan nito sa